Sa nakaraan nating video bumalik si Zisheng sa kanilang pamilya at nalaman ang madilim na katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama na umano'y walang awang pinaslang ni Ming at tinaksil ni Wan Liang. Sa matinding galit hinarap niya si Wan Liang sa assembly hall, walang pag-aalinlangan na pinaslang ito at nagpasya na hindi lamang ito ang kanyang papatayin kundi wawasakin din ang buong pamilya nito. Sa sumunod na tagpo lumipat ang eksena sa Red Sun Sect. Sa pagbalik ni Ming sa Red Sun Sect sakay ng kanyang lumilipad na sedan chair, ilang mga disciple ang tumingin pataas at agad na napagtanto kung sino ang dumating dahil walang iba kundi si Ming ang maaaring dumating sakay ng ganoong sasakyan. Agad silang nagmadaling tumakbo upang salubungin siya puno ng paggalang at ipahayag ang kanyang pagbabalik. Habang bumababa si Ming, nabanggit ng mga disciple ang matagal niyang pagkawala. Isang buwan na ang lumipas mula nang huli siyang makita kaya't hindi niya alam ang isang mahalagang pangyayari sa sect. Maraming mga elder ang nagtipon sa shrine, mahigit 100 sa kanila ang naroroon. Dahil dito nagkaroon ng isang makabuluhang pagtitipon na hindi pa nagaganap sa loob ng mahabang panahon. Ang chief ng sect mismo ang nag-utos na hintayin ang pagbabalik ni Ming bago ipagpatuloy ang anumang usapan tungkol sa pagtitipong ito. Dahil dito agad na nagtungo si Ming sa elder shrine, sa pagdating niya nakita niyang naroroon na rin ang mga elder na minsang nagreklamo sa chief. Sila ay nakaupo sa tabi ng Grand Elder na nag-iisang pinakamatandang miyembro ng Red Sun Sect. May edad na itong 300 taon, isang bihirang edad na maaabot lamang ng isang makapangyarihang martial master. Gayunman labis na humina ang kanyang katawan sa paglipas ng panahon at ramdam na hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Sa kanyang pagharap kay Ming, mabilis niyang inalis ang singsing sa kanyang daliri at inihagis ito patungo sa kanya. Agad itong sinalo ni Ming na may halong pagtataka at paghanga sa naturang bagay. Ipinaliwanag ng chief na ang singsing na ito ay isang pambihirang kayamanan sa buong banal na dynasty. Tinatawag itong sumero, ring isang espesyal na kagamitan na maaaring gamitin bilang isang imbaka ng mga gamit at isa ring makapangyarihang proteksyon laban sa panganib. Nabanggit din ng Grand Elder na may iniwang ilang regalo sa loob ng singsing. Nang gamitin ni Ming ang kanyang kapangyarihan upang tingnan ang laman nito, laking gulat niya sa kanyang natuklasan. Napakaraming elixir ang naroon at hindi bababa sa 50,000 martial coins ang nasa loob nito. Bukod pa rito, may iba pang mahahalagang bagay na nagpatindi ng kanyang kasiyahan. Alam niyang napakalaki ng halagang natanggap niya mula sa Grand Elder kaya't nagpakita siya ng matinding pasasalamat. Samantala si Beng Ying ay nagpahayag na hindi dapat maging labis ang kasiyahan ni Ming dahil ang matandang master ay ganap na naiintindihan na malapit nang magtapos ang kanyang buhay. Dahil dito ipinaliwanag ni Beng Ying na ibinigay ng Grand Elder ang lahat ng kanyang kayamanan dahil wala na itong silbi sa kanya. Alam niyang hindi na niya magagamit ang mga ito kaya't mas minabuti niyang ipasa ang mga ito kay Ming. Samantala naghayag si Ming ng kanyang saloobin kay Beng Ying na tila may panghihinayang sa sitwasyon ng mga matatandang master. Para sa kanya isang masamang bagay na malapit nang mawala ang mga makapangyarihang gurong ito. Kung makakamit lamang ng Grand Elder ang tagumpay sa pag-abot mula sa antas ng isang guro patungo sa antas ng isang dominator, maaaring humaba pa ang kanyang buhay ng 100 taon. Gayunpaman agad itong itinanggi ni Beng Ying, ayon sa kanya imposibleng magawa ito ng Grand Elder dahil masyado na itong mahina. Kahit na ang isang martial arts god ay walang kakayahang tulungan siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Matapos marinig ang mga sinabi ni Ming, ipinahayag ng chief ng Red Sun Sect ang kanyang obserbasyon. Matapos bumalik si Ming mula sa Magical River area, sinabi niya noon na malaki ang magbabago sa Yan State at ang kanyang mga salita ay nagkatotoo. Sa katunayan, malalaking pagbabago ang nagaganap sa Yan State at walang duda na ang kanyang mga sinabi ay tama. Sa kanilang masusing pagsisiyasat natuklasan nila na ang Dongui State ay may balak gawing isang vessel state ang Yan State, dahil dito kinakailangan nilang maghanda ng husto. Gayunpaman nagtanong si Ming kung ano ang kaugnayan ng kanilang sect sa mga pagbabagong ito. Hindi niya maunawaan kung bakit kailangan nilang maghanda at kung paano maaapektuhan ang Red Sun Sect sa mga pagbabagong nagaganap sa loob ng Yan State. Agad namang ipinaliwanag ng chief na ito ay may malaking epekto sa kanila. Ang Yan State na hindi dating bahagi ng Western State ay magiging isa na ngayon sa mga estado ng Dongui na nasa ilalim ng Qinglong Dynasty. Dahil dito maraming universidad at akademya ang itatayo sa kanilang teritoryo. Bukod pa rito may ilang religious sect na maaaring sumali sa kanila. Subalit kung hindi sila makikasama o tatanggi sa mga pagbabagong ito, maaaring mawasak ang maraming sect at akademya. Kaya naman kinakailangan nilang maging handa para sa anumang posibleng pag-atake. Sa gitna ng usapan lumapit si Master Biaofu at sinabing hindi sila dapat mag-alala ng labis dahil may benepisyong hatid ito sa kanila. Kapag tuluyang naging vessel state ng Dongui ang Yan State, magiging mas madali para kay Ming na makapasok sa Dongui Academy,
at sa pamamagitan nito magkakaroon siya ng pagkakataon na lumahok sa Dragon List. Bagamat mahirap makapasok sa Dong Kui Academy, bibigyan lamang siya ng isang pagkakataon sa kanyang buhay upang makapasok, kaya't ito ay isang pambihirang oportunidad para sa kanya. Matapos marinig ito, nagpahayag si Ming ng kanyang saloobin na sumasang-ayon na sadyang mahirap ang makapasok sa Dong Kui Academy. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang pagtataka, inihayag niya na natanggap na niya ang isang imbitasyon upang sumali sa Dong Kui Academy. Sa kanyang sinabi, labis na nagulat ang lahat kabilang ang chief at ang Grand Elder, hindi makapaniwala ang ilan sa kanyang revelasyon. Agad namang nagtanong si Master Biao Kay Ming kung totoo nga ba ang kanyang sinasabi. Matapos marinig ang tanong, tahasang sinabi ni Ming na totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Ipinakita niya ang liham ng rekomendasyon na ibinigay sa kanya ng Young Marquis na magbibigay sa kanya ng direktang pagkakataon upang makapasok sa Dong Kui Academy. Lumapit ang Grand Elder upang suriin ang sulat at matapos itong basahin, kinumpirma niya na tunay nga ito. Labis ang kanyang pagtataka, kaya agad niyang tinanong si Ming kung saan niya nakuha ang sulat at kailan siya nakatagpo ng Marquis. Ipinahayag niya rin na kahit ang mga personal na bantay ng Marquis ay hindi madaling makapasok sa akademya, kaya't malinaw na inirekomenda si Ming batay sa kanyang kakayahan. Sa labis na kasiyahan, ipinahayag ng Grand Elder na ito ay isang malaking sorpresa at biyaya para sa kanilang sect, walang makapipigil sa patuloy na pag-usbong ng Red Sun Sect. Sa pagkakataong yun, nagbigay ng bilin ng Grand Master Kay Ming na huwag niyang kalimutan ang kanilang sect sa oras na makapasok siya sa Dong Kui Academy. Sa katiyakan, sinagot ni Ming na hindi kailangang mag-alala ang Grand Elder dahil ang Red Sun Sect ang kanyang pinagmulan, hindi niya kailanman lilimutin ang kanyang pinanggalingan. Samantala, nakatayo rin sa tabi nila ang mga Inner Elder ng sect. Habang pinagmamasdan si Ming, isa sa kanila ang nagpahayag na hindi pa sila nakakita ng tulad niyang talento. Maging isang Inner Elder ay naghayag ng pagsisisi na kung hindi lamang kinuha ni Master Gongsun na gawing disciple si Ming, siya mismo ang kukuha kay Ming bilang disciple upang mapalakas ang kanyang pangalan. Gayunpaman, agad siyang pinigilan ng isa pang elder na nagsabing wala silang kakayahang turuan ang isang henyo tulad ni Ming. Maya-maya ipinahayag ng chief sa lahat ng naroon na ipinatawag na nila ang lahat ng nakatatandang elder ng sect. Dumating na ang panahon upang muling lumaban para sa promotional rank. Sa loob ng 200 taon na natili ang Red Sun Sect sa grade 9, ngunit ngayon nakatakda na silang umangat sa grade 6. Nagulat si Ming sa narinig at sa kanyang isipan naalala niya ang mga salitang nasabi na sa kanya noon, ang mga tao ng Red Sun Sect ay hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Ipinaliwanag ng chief na maaaring magtaka ang iba kung bakit nila ito ginagawa ngayon. Matagal nang mataas ang potensyal ng kanilang sect, ngunit wala silang taglay na henyo upang itulak sila sa promotional rank. Bagamat matibay ang pundasyon ng kanilang sect, wala silang sapat na talento upang ipakita ang kanilang tunay na kakayahan. Ngunit ngayong kasama na nila si Ming, maaari nilang gamitin ang kanyang talento upang iangat ang kanilang ranggo. Sa puntong yun, lumapit ang Grand Elder at ipinaliwanag na ang kanilang chief ay naging abala sa pamamahala ng Red Sun Sect, dahilan kung bakit hindi niya nagawang ituon ng sarili sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Kung hindi lamang siya naging abala, malamang na umabot na siya sa Dominator level ng martial arts, hanggang ngayon hindi pa niya naaabot kahit ang Master level. Kasabay nito, ipinahayag niya na wala na siyang natitirang panahon at nalalapit na ang kanyang kamatayan. Muling lumapit ang Grand Master Kay Ming at nagbigay ng kanyang bilin. Sinabi niya na sa hinaharap kailangan nilang umasa kay Ming, umaasa siya na sa pagdating ng panahon susuportahan ni Ming ang Red Sun Sect at magiging haligi nito sa darating na mga taon. Samantala, nagpakita ng bagong tagpo sa tahanan ng pamilya Wu. Dumating si Yuan Qi, ang nakababatang kapatid ni Judge Huang, sa bahay ni Lady Hanyu. Sa kanilang pag-uusap, dumating rin si Lady Hanyu. Ang dating miyembro ng Red Sun Sect si Lady Hanyu ay nagkaroon ng malubhang kalagayan matapos putulin ang kanyang mga meridians at itaboy mula sa sect. Dahil dito, nasa napakahirap siyang kalagayan at labis na humina ang kanyang katawan. Pagdating ni Lady Hanyu, agad siyang kinausap ng kanyang ama at ipinakilala kay Yuan Qi Huang, isang batang Panginoon mula sa isang bronze family rank. Sinabi ng kanyang ama na dumating si Yuan Qi Huang upang pakasalan siya. Labis ang kanyang pagkabigla nang makita ang lalaki, ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na lumapit si Master Huang at naghayag ng kasabkan sa sitwasyon. Sa pagkakataong yun, ipinaliwanag ng ama ni Lady Hanyu na mula nang itaboy siya sa Red Sun Sect, hindi na siya nakipag-usap kahit kanino. Bukod pa rito, ang kanyang mga meridians ay ganap nang nawasak, kaya hindi na niya kayang magpalakas o magpatuloy sa cultivation. Gayunpaman, sinabi ni Master Huang na nauunawaan niya ang sitwasyon at hindi na kailangang ipaliwanag pa ito. Alam niyang ang pagkawala ng kanyang meridians ang naging sanhi ng kanyang kahinaan. Maya-maya lumapit si Master Huang at marahang inilagay ang kamay sa kanyang ulo.
Sa kanyang pagsusuri napansin niya ang isang pambihirang katangian, si Lady Hanyu ay may Genjin blood vessels, isang bihirang kayamanan ng katawan. Ipinahayag niya na ang kanyang konsentrasyon ng Genjin vessel body ay mas mataas pa kaysa sa kanya. Bilang may-ari rin ng ganoong uri ng katawan, matagal na niyang hinahanap ang isang tulad nito. Kaya't walang pag-aalinlangan, tahasang sinabi niya kay Lady Hanyu, handa ka bang pakasalan ako at magluwal ng aking magiging anak? Labis ang pagkagulat ni Lady Hanyu sa kanyang narinig. Maging ang kanyang ama ay napasigaw at tinutulan ito. Paano niya magagawang gawin yun gayong ang mga meridians ni Lady Hanyu ay nawasak na? Hindi na siya makakapagpalakas, kaya paano ito makakatulong kay Master Huang? Ngunit sa halip na mag-alala, tahimik lamang nang ngumiti si Master Huang at sinabing wala siyang ikinababahala. Ipinahayag niyang may kakayahan siyang ayusin ang kanyang mga meridians at sa sandaling maibalik ito ang kanyang cultivation ay mas magiging mataas pa kaysa dati. Dahil dito, hindi maiwasan ni Lady Hanyu ang pagkamangha at nagtanong kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Mabilis siyang sinagot ni Huang at sinabing ito ay napakadali lamang para sa kanilang pamilya. Bilang may parehong uri ng katawan, maaari silang umunlad ng mas mabilis sa pamamagitan ng dual cultivation. Gayunpaman, bago niya ayusin ang kanyang mga meridians, kailangan munang sagutin ni Lady Hanyu ang isang bagay: saan matatagpuan si Ming? Nang marinig ang pangalang Ming, hindi maipaliwanag ni Lady Hanyu ang kanyang pagkagulat. Agad niyang tinanong kung bakit niya gustong malaman ang tungkol kay Ming. Sa puntong yun, inilantad ni Master Huang ang kanyang tunay na motibo. Siya ay si Yuang Qi Huang, ang nakatatandang kapatid ni Yandu Huang o si Judge Huang, at narinig niyang ang isang batang nagngangalang Ming Yi ang pumatay sa kanyang kapatid. Alam niyang ang nasabing bata ay mula sa Red Sun Sect at walang kapatawaran ang kanyang ginawa. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Kaya't mariin niyang tinanong si Lady Hanyu kung saan niya mahahanap si Ming. Sa halip na sumagot, hinarap siya ni Lady Hanyu at nagtanong ng isa pang bagay. Kung may ganoon siyang pambihirang katawan, bakit hindi ito natuklasan noon? Sa kanyang sagot, ipinaliwanag ni Master Huang na hindi madaling makita ang ganitong uri ng katawan, hindi ito basta-bastang matutukoy ni Numan. Sa pagkakataong lumapit siya kay Lady Hanyu, bigla siyang nakaramdam ng matinding reaksyon sa kanyang katawan, isang patunay na pareho ang kanilang uri ng katawan. Sa pamamagitan ng dual cultivation, maaari nilang sabay na mapahusay ang kanilang lakas. Sa huli, inilabas ni Master Huang ang isang espesyal na gamot, isang repairing pill, at iniabot ito kay Lady Hanyu. Sinabi niyang sa sandaling inumin niya ito, ang kanyang mga meridians ay ganap na maaayos, at kung makipag-dual cultivation siya kay Master Huang sa loob lamang ng maikling panahon, maaabot niya ang parehong antas ng lakas na taglay nito. Nais ipaalam ni Master Huang kay Lady Hanyu na makakamtan niya ang lahat ng kanyang nais basta't sabihin lamang niya kung saan matatagpuan si Ming sa sandaling ito. Gayunman, sa halip na sumagot ng diretsyo, naisip niyang magiging mas mainam kung ipapahayag niyang kaya niyang gumaling at magiging mas malakas pa kaysa dati. Lumapit siya at itinaas ang kamay, handang inumin ang repairing pill. Sa sandaling yun, muling bumalik sa kanyang alaala ang isang madilim na yugto sa kanyang buhay, ang panahong itinakwil siya ng lahat at iniwang nakahandusay sa lansangan na halos wala nang maisuot na maayos. Sa gitna ng kawalang pag-asa, dumating si Ming, walang pag-aalinlangang tinakpan siya ng sariling balabal at tinulungan sa oras ng matinding pangangailangan. Muling bumalik ang emosyon ng pasasalamat at utang na loob sa kanyang isipan, dahilan upang hindi niya magawang ipagkanulo ang taong sumagip sa kanya noon. Sa kanyang pagpapasya, nabigla si Master Huang at napuno ng galit. Sa tindi ng kanyang emosyon, walang pag-aalinlangang ipinaramdam niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng isang matinding sampal sa pisngi ni Lady Hanyu. Hindi niya matanggap ang pagtanggi at ipinaalala na walang sinuman ang maaaring tumulong sa kanya maliban sa kanya. Ipinabatid niyang kung hindi siya paniniwalaan, habang buhay siyang mamumuhay na walang meridians. Mabilis namang lumapit ang ama ni Lady Hanyu upang pigilan si Master Huang, nagmamakaawa at ipinaliwanag na mahina ang kanyang anak. Kung tatanggap pa ito ng isa o dalawang sampal, maaaring hindi na niya ito makayanan. Hiniling niyang bigyan ito ng kaunting panahon upang makapag-isip. Dagdag pa rito, tiniyak niyang hindi nakakailanganin ni Master Huang ang tulong ni Lady Hanyu dahil alam niya kung saan matatagpuan si Ming. Ipinahayag ng ama ni Lady Hanyu na nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng Yi family matapos marinig ang balitang pinaslang ni Zisheng si Wan Liang. Dahil dito, batid niyang pupunta si Ming upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Ibinigay niya ang lokasyon ng mansyon ng Yi family, tiyak na doon makikita ang hinahanap ni Master Huang. Sa puntong ito, nagpasya itong kung hindi niya makukuha ang nais niyang dual cultivation kay Lady Hanyu, mas mainam nang tapusin niya si Ming. Gayunman, nagbigay ng babala ang ama ni Lady Hanyu na malaki na ang inilakas ni Ming Yi. Mula nang bumalik ito mula sa Magical River area, hindi na ito ang dati nilang kilala. Bilang pag-iingat, iminungkahi niyang isama ni Master Huang ang ilang Grandmaster upang matiyak ang kanyang tagumpay.
Mayroon din siyang isang natatanging plano kung paano maitago ang mga ito upang hindi agad matukoy ang kanilang presensya. Samantala nagpalit ng eksena sa Red Sun Sect kung saan matatagpuan ang silid ni Lanzo. Sa kanyang pagdating mabilis na pumasok si Ming sa silid puno ng kasabikan matapos ang matagal na pagkawala. Gayunman sa kanyang pagbabalik nadatnan niya si Lanzo na nakaupo at nag-cultivate ngunit may mabigat na pakiramdam. Halata ang inis nito lalo na't ang misyon ni Ming ay dapat tatagal lamang ng 3 araw ngunit isang buong buwan ang lumipas bago ito bumalik. Sa kabila ng pag-aalalang makikita sa mukha ni Ming hindi nito naiwasan ang mabigat na aura ni Lanzo. Hindi lingid sa kanya ang pagkadismaya nito. Nauunawaan niyang ang dapat ay simpleng paghahatid ng kargamento ay humantong sa isang hindi inaasahang pangyayari na nagtagal ng 1 buwan. Alam niyang may pananagutan siya sa pagkaantala kaya iniwan niya ang isang espesyal na regalo bago siya umalis. Sa pag-aalala kung nakuha na ba ni Lanzo ang iniwang regalo mabilis niyang tiningnan ang paligid. Sa kanyang pagsilip napansin niya ang hindi pa nagalaw na una nangyari sa foam kung saan malinaw na nakaguhit ang kanyang larawan. Isa yung patunay ng kanyang pag-aalala at pagnanais na kahit wala siya may maiiwang paalala ng kanyang presensya. Napansin ni Ming na tila ginamit ni Lanzo ang iniwang unan sa kabila ng pagsasabing hindi niya ito ginamit, sa kondisyon nito malinaw na nagamit ito sa loob ng mahabang panahon. Dagdag pa rito napansin ni Ming ang bakas ng kanyang amoy sa unan kaya't hindi siya kumbinsido sa pagtanggi ni Lanzo. Sa kanyang pagtatanggol iginiit ni Lanzo na hindi niya ito ginamit sa paraang iniisip ni Ming. Hindi raw siya natulog dito, sa halip umupo lamang siya rito. Gayunman nagulat si Ming sa naging tugon nito, pakiramdam niya ay nasayang lamang ang kanyang ginastos sa paggawa ng naturang unan. Isinaad niya na ang pinakamahusay na pintor ang pinili upang iguhit ang kanyang larawan dito subalit nagawa lamang itong upuan ni Lanzo. Sa huli inamin na rin ni Lanzo ang totoo, hindi lamang niya ito ginamit, nakatulog pa siya rito dahil labis niyang na-miss si Ming. Sa puntong ito hindi na siya nagdalawang isip na itanong kung ano ang tunay na nangyari at kung sino ang kasama nito sa loob ng 1 buwan. Sa halip na agad sumagot mabilis na inilabas ni Ming ang laman ng isang magical beast na dala niya. Sinabi niyang napakaraming nangyari ngunit nais niyang ipaliwanag ito ng maayos. Ngunit bago ang lahat hinikayat niya si Lanzo na kainin muna ang dala niyang karne na nagmula pa sa espesyal na estado ng Dongqi. Sa gitna ng kanilang pag-uusap biglang bumukas ang pinto at pumasok si Xingchen na nagmamadali. Mabilis nitong ibinalita kay Ming na may isang taong naghahanap sa kanya. Kasama nito ang isang batang babae mula sa Yi family na umiiyak ng labis. Mabilis na napagtanto ni Ming kung sino ang bata, alam niyang ito ang apo ni Wan Liang. Hindi nagtagal lumapit ito sa kanya habang patuloy na lumuluha at isinalaysay ang sinapit ng kanyang pamilya. Sinabi nitong nasa matinding panganib ang kanilang tribo, si Zisheng ay bumalik at nagpatuloy sa pagpatay sa kanilang mga kasapi. Kasama rito ang kanyang lolo amatiyuhin ina at marami pang iba. Sa bigat ng kanyang damdamin isinumpa ng batang babae si Zisheng tinawag itong isang walang awang halimaw. Ayon sa kanya walang pinapalampas si Zisheng, babae man o bata walang ligtas sa kanyang kamay. Nang subukang tumakas ng kanyang ina agad itong binihag at ikinulong ng hiwalay. Sa kabila ng matinding panganib nagawa niyang makatakas kasama ang kanyang lola ilang matatanda at ang kanyang nakababatang kapatid. Samantala ipinaalam ni Xingchen kay Ming na marami pang matatandang babae at maliliit na bata ang nasa labas naghihintay ng tulong. Dinala lamang niya ang batang babae sa loob ngunit ang iba ay labis na sugatan at nangangailangan ng masisilungan. Dahil dito agad nagbigay ng utos si Ming kay Xingchen na ipasok silang lahat at bigyan ng matutuluyan sa kanilang mga cottage upang makapagpahinga. Mabilis siyang lumingon sa batang babae at nangakong pupunta na siya upang tapusin na si Zisheng, ipinahayag niyang ito na ang huling araw ni Zisheng. Sa kabila ng kanyang matibay na desisyon ipinahayag ni Lanzo ang kanyang pag-aalala. Alam niyang napakalaking laban ang kakaharapin ni Ming kaya't pinaalalahanan niya itong mag-ingat ng husto. Sa kabila ng determinasyon ni Ming nagpaabot ng pag-aalinlangan si Lanzo, ipinahayag niya ang kanyang hinala, paano kung sadya lamang pinadala rito ang matatanda at mga bata upang tawagin siya pabalik. Maaari itong isang patibong ni Zisheng. Bukod pa rito inungkat niya ang hindi magandang kasaysayan ni Ming sa Yi family na minsang itinuring siyang isang traitor at hindi kailanman nagpakita ng kabutihan sa kanya. Ngunit matibay ang paninindigan ni Ming. Para sa kanya may iisang dugo ang dumadaloy sa kanilang mga ugat at kailanman ay hindi niya tatalikuran ang sarili niyang pamilya. Itinuring niyang mas matibay ang ugnayan ng dugo kaysa sa anumang sama ng loob. Bukod dito may utang siyang loob kay Wen Liang, isang beses nitong iniligtas ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain nung malapit na siyang mamatay sa gutom. Dahil dito tungkulin niyang bayaran ang kabutihang iyon sa pamamagitan ng pagsagip sa kanyang mga kababayan.
Ipinangako niya kay Lanzo na hindi niya hahayaang makaligtas si Zisheng sapagkat ito na ang kanyang huling araw, kasunod nito mabilis siyang lumipad patungo sa kinaroroonan ng kanyang pamilya. Matapos ang isang oras narating ni Ming ang kanyang bayan, sa kanyang paglapit agad niyang naamoy ang masangsang na amoy ng dugo na nagkalat sa paligid, napagtanto niyang isang malagim na patayan ang naganap. Sa matinding galit winasak niya ang malaking pinto ng kanilang lupain at mabilis na pumasok. Sa kanyang pagpasok tumambad sa kanya ang napakaraming bangkay, mga kasapi ng kanyang pamilya na walang awang pinaslang. Sa gitna ng kaguluhan nakita niya si Zisheng mahigpit na hawak ang isang babae sa kanyang mga bisig. Hawak nito ang leeg ng babae habang ito ay nagpapasaklolo ang kanyang mukha puno ng takot at pagdurusa. Nang makita siya ng babae humingi ito ng tulong nagsusumamo na ayaw niyang mamatay. Ngunit bago pa makalapit si Ming mas lalo pang piniga ni Zisheng ang leeg nito hanggang sa tuluyang bawian ng buhay sa kanyang mga kamay. Sa matinding galit sinigawan ni Ming si Zisheng at inutusan itong pakawalan ang babae. Ngunit sa halip na sumunod ngumisi lamang si Zisheng at buong pagmamalaking sinabi na tapos na ang palabas. Alam niyang minsan nang iniligtas ng babaeng ito ang buhay ni Ming kaya't para sa kanya hindi ito karapat-dapat na manatiling buhay. Inilarawan niya kung paano ito nagmakaawa sa kanya kanina at tila isang palabas lamang na kanyang ikinatuwa. Dahil sa matinding puot na naramdaman agad gumalaw si Ming. Sa isang iglap ginamit niya ang kanyang bilis upang makarating sa harapan ni Zisheng. Napansin ni Zisheng ang pambihirang bilis ng kanyang galaw at nagulat sa kanyang kakayahan. Sa isang iglap pinakawalan ni Ming ang isang napakalakas na suntok. Sinubukan ni Zisheng na pigilan ito gamit ang kanyang kamay ngunit walang saysay ang kanyang depensa. Napunit ang kanyang espiritual na shield at sa isang suntok pa lamang napaatras siya at bumagsak sa lupa labis na sugatan. Samantala hindi makapaniwala si Zisheng sa kanyang nasaksihan. Paano nagawang basagin ni Ming ang espiritual na depensang ginawa ni Zisheng? Paano siya nagawang lampasan ng isang tulad nito? Inangkin niyang siya ang tunay na henyo ng kanilang pamilya, hindi siya maaaring matalo ng isang hamak na insekto tulad ni Ming. Ngunit hindi may kakaila ang katotohanan, hindi niya maintindihan kung paano siya nalampasan sa lakas. Habang nakahandusay si Zisheng sa lupa lumapit si Ming at muling umatake. Sa isang mabilis na galaw malakas siyang sinipa dahilan upang bumagsak ito ng mas matindi. Hindi pa siya nakontento, itinapak niya ang kanyang paa sa mukha ni Zisheng pinaparamdam dito ang bigat ng kanyang galit at kapangyarihan. Sa matinding galit at kahihiyan sinigawan ni Zisheng si Ming hindi makapaniwala na nagawa siyang apakan ng isang tulad nito. Habang nakaluhod sa lupa bigla siyang bumunot ng isang espada mula sa kanyang sariling madilim na enerhiya, isang sandatang hindi pangkaraniwan diretsyo nitong pinuntirya si Ming. Sa pagngisi ni Zisheng ipinagmamalaki niya ang kanyang pambihirang teknik iginiit niyang kahit isang dalubhasang mandirigma sa martial arts ay hindi kayang umiwas dito. Dahil si Ming ay nasa antas lamang ng isang warrior level alam niyang wala itong pag-asang makatakas.